Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala at pinagkalooban niya tayo ng ating ng mga panahon na kung saan ay tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Sa aklat pa rin ng In Heavenly Places entitled Ask in Faith. It's March 15. Tayo po'y humingi na may pananampalataya. Sa Mark 11 verse 24, Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So, kapag pala tayo humihingi sa ating Panginoong Hesus ng mga bagay na ating gagamitin para sa ikalalago ng kanyang gawain, kinakailangan na anuman ang ating mga hangarin, ipanalangin natin ito na may pananampalataya at atin itong matatanggap. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? So mapapansin natin dito na kung ang ating mga magulang sa lupa, nagbibigay sila ng mga mabubuting bagay, o papaano na yung mga masasama na nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa kanilang mga anak? How much more ang Ama natin sa langit na pero pagkakalooban niya tayo ng pagpapala. Siya ang puspos ng awa at kabutihan at pag-ibig. Hindi niya ito ipagkakait sa atin. These gifts are freely given to us by God. Oh, how weak is our faith, that we do not avail ourselves of the rich, glorious promises of God. It is His nature to bestow His gifts upon us. So itong pagpapala, itong regalo na binagkaloob sa atin na libre ng Diyos, gaano kakunti at kahina ang ating pananampalataya upang matanggap ito. Hindi ba natin ito tatanggapin sa ating sarili? Ang mga kayamanang ito, itong dakilang mga pangako na pinagkalooban ng Diyos. At ito'y pagkakaloob sa atin kung atin itong tatanggapin na may pananampalataya at paggawa na may pag-ibig. All wise and all powerful, He will give liberally to all who ask in Him faith. He is more merciful, more tender, more patient, and loving than any earthly parent. Ang ating Panginoong Hesus ay nagsakripisyo para sa atin. At sa pamamagitan niya, maaangkin natin ang lahat ng pagpapala na ating hinihingi sa Kanya. Lahat ng kapangyarihan. Dahil Siya ay talagang magbibigay na walang pagrereklamo. Buo ang Kanyang pagbibigay sa atin. Kung tayo ay hihingi na may pananampalataya, dahil Siya ay maawain at mapagmahal at mapagpakumbabang nagmamahal sa atin kaysa sa ating mga magulang sa lupa. The believer in Christ is consecrated to high and holy purpose, called according to God's purpose, set apart by grace divine, invested with Christ's righteousness, imbued with the Holy Spirit, offering up the sacrifices of a broken and contrite heart. The true believer is indeed a representative of the Redeemer. So, mapapansin natin dito na gaano ang kanyang mga mananampalataya ay kinakailangan ay tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya, isurrender natin ang ating buhay sa Kanya, at mag-aim tayo, maghangad tayo ng banal na pag-iisip, banal na purpose dito sa mundo natin. At tatawagin according sa mga purpose ng Diyos sa atin. So, makikipag-cooperate lamang po tayo sa Kanyang gawain. At ipagkakaloob niya sa atin ang Kanyang banal na biyaya at ang Kanyang katwiran sa atin ay mananahan sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Ino-offer niya sa atin ang sakripisyo at bagbag na puso na kung saan ang mga tunay na mananampalataya sa ating Panginoon ay siyang representante ng ating Panginoon. So kung gusto nating mabuhay na may pananampalataya, kinakailangan na humingi po tayo sa Kanya, lumapit po tayo sa Kanya, babaguhin niya po tayo. At kung gusto natin maging tunay na mananampalataya, kinakailangan na lumakad tayo sa ating Panginoong Hesus na may katapatan. Upon such a worshiper, God looks with delight. He will let His light shine into the chambers of the mind and into the soul temple if men, when they lack wisdom, will go to their closets in prayer and ask wisdom from Him who gives to all men liberally and upbraids not. So papapansin natin dito sa mga nagsisimba sa Panginoon, sa mga nananampalataya sa Kanya, natutuwa ang Diyos
sa kanila na tingnan sila. At ang liwanag ay lumiliwanag sa kanilang mga pag-iisip at ito'y liliwanag sa kanilang buhay. Mapapakita sa isang tao kapag nananampalataya siya, maipakipakita sa kanyang mga gawa. At kapag tayo nakukulangan ng karunungan sa ating Panginoong Hesus, humingi po tayo, pumunta po tayo doon sa lugar kung saan ay tago, idasal natin, ihingi natin sa Kanya ang gabay na bigyan tayo ng karunungan at kaalaman upang magawa ang Kanyang pagpapala, magawa ang Kanyang mga gawain sa atin. At hindi siya magrereklamo na ipagkakaloob niya sa atin, at hindi siya madamot para hindi sa atin ipagkaloob ang mga pagpapalang ito. So, ang mga karunungan na ito, kung magagamit natin ito sa gawain, ay talagang ibibigay yan sa atin ng Panginoon. The promise is, it shall be given him, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Show a firm, undeviating trust in God. Be ever true to principle, waver not. So, ang pangakong ito ay papagkaloob sa atin, bibigay sa atin kapag tayo ay humingi na may pananampalataya. Hindi yung mga nagdadalawang isip. Huwag po tayong magdalawang isip na matanggap ang mga pagpapalang ito. Kasi nga, kapag wala kang desisyon sa buhay, wala kang pananampalataya sa Panginoon, para ka lang hangin na kung saan ay tinataboy, or kung saan ang hangin na malakas, doon ka. Parang hindi consistent o walang kasiguraduhan ang iyong plano, ang iyong desisyon sa buhay. So, kinakailangan magpakita tayo ng tunay na pundasyon sa ating pananampalataya at hindi na iintag o hindi nawawala o hindi kinakailangan na panatag tayo, at yung pundasyon natin sa ating pananampalataya at tiwala sa Diyos ay hindi magigiba. At humawak po tayo sa tunay na prinsipyo ng ating Panginoon, at hindi tayo parang hangin na o parang isang tears na kung saan ang hangin doon siya lilipad. So, kinakailangan magpatunayan po natin kung saan tayo nakatayo. Ipakita po natin ang ating kulay. All things are possible to those that believe. No one coming to the Lord in sincerity of heart will be disappointed. How wonderful it is that we can pray effectually, that unworthy, erring mortals possess the power of offering their requests to God. So, lahat ng bagay ay posible sa mga nananampalataya na lumalapit sa Diyos, ay hindi kailanman mabibigo. Kaya kapag tayo lalapit sa Kanya at humahangad na maging banal na kagaya sa Kanya, hindi po tayo mabibigo. Dahil siya mismo ang kikilos sa ating mga puso, dahil siya ang nakakaalam sa ating buhay. So, kinakailangan na makipag-ugnayan po tayo sa kilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Gaano kaganda kapag tayo ang ating panalangin ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat, nagkakasala, nagkakamali, ang kapangyarihan pa rin ng Diyos ang manugwawagi sa buhay natin kapag siya ang pinili natin. Dahil binigyan niya tayo ng desisyon, binigyan niya tayo ng pruweba kung saan tayo pupunta. What higher power can man require than this, to be linked with the infinite God? Feeble, sinful man has the privilege of speaking to his Maker. We utter words that reach the throne of the monarch of the universe. We pour out our heart's desire in our closets. Then we go forth to walk with God, as did Enoch. So, lakaran po natin ang ating mga natatanggap na liwanag. Gaano kataas na at gaano makapangyarihan na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang kausapin ang ating manlilikha, na siya ang ating tagapamagitan sa Ama, na kahit tayo ay makasalanan na tao, ngunit binibigyan niya tayo ng pribileyo upang kausapin ang ating manlalalang at sabihin sa Kanya ang bigat ng ating nararamdaman, at ipagkakaloob niya sa atin ang ating mga hangarin sa buhay. Magiging banal ito kapag lagi natin siyang tinitingnan at dinidesire natin sa ating buhay ang mga pagpapala, at gagamitin natin ito sa Kanyang gawain. At mapapansin din natin na kapag tayo lalakad na kagaya ng ginawa ni Enoch dito sa lupa, lalakad kahit masama na yung paligid natin, ngunit tayo ay lalakad na na mapabanal sa Kanyang mga salita. Kinakailangan na makooperate po tayo sa ating buhay bilang Kristiyano. Cooperate lang, makakapanagumpay po tayo nun. Kaya nga sa ating pag-aaral ngayong umaga,
na nagsasaad dito na kung tayo hihingi ay kinakailangan may pananampalataya kasi walang lalapit sa Panginoon na walang pananampalataya. So ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay may pananampalataya na Siya ang magbibigay kung ano man ang hinahangad ng ating buhay. Kinakailangan na nakaugnay ito sa kalooban ng Panginoon, kalooban ng Ama. So gagawin po natin ang lahat ng bagay kung ano ang Kanyang kalooban, yun po. Sa ating buhay, dumadaan lang tayo, nagpa-practice lamang po tayo kung paano tayo maging perpekto, ngunit hindi natin makikita sa ating buhay ang pagiging perpekto. Tanging ang merito lamang ni Kristo ang ating titigan, ang ating hangarin na ating maangkin, ang kanyang pagpapala, ang kanyang kabutihan sa atin. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.